بسم الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ang lahat ng papuri at pagdakila ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin sa Allah na turuan niya tayo ng kaalaman na magbibigay sa atin ng benepisyo dito sa mundo at lalo't higit doon sa araw ng paghuhukom. Allahumma amin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katulad ng ating laging alam, sa pagkatapos ng Yawmul Jum'ah, ng Salatul Jum'ah, ay sinasalin natin sa wikang Tagalog ang khutbah na ating narinig kanina sa masjid. At biidhnillah, sa habot ng ating makakaya ay isasalin natin sa ikli, biidhnillah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang isang mananampalataya, bilang isang Muslim, nararapat sa atin na palagi tayong nagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang isang Muslim, nararapat na palagi siyang humihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay at lahat ng bagay na kanyang nanaisin sa kanyang buhay. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam allamana du'aan yasluh fihi al-khayrain ad-dunyawiyya wal-ukhrawiyya. Ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagturo sa atin ng mga dua. At itong mga dua na ito ay magbibigay sa atin ng dalawang kabutihan. Kabutihan sa mundong ibabaw at kabutihan sa araw ng paghuhukom. At ang ibada, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ad-dua huwa al-ibada. Ad-dua huwa al-ibada. Ang dua, ito ay ibada. Kaya nararapat kung tayo ay magdudua ay dapat sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Okay? Hindi tayo nararapat o hindi nararapat sa atin na tayo ay magdua bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yun ay mapapabilang sa mga major sins. Mapapabilang yun sa mga malalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo, kung nais nating magdua, ay dapat sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, direct lamang, kanino? Sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, gustong-gusto niya sa isang alipin na palaging nagdudua sa kanya yung kanyang alipin. Kaya nga, kabilang sa mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa suluthul layl, sa 1/3 ng gabi, bumababa ang Allah subhanahu wa ta'ala at anong sinasabi niya? Hal min mustaghfirin? Sabi niya, meron ba? Sabi niya, meron. Sabi niya sa aking mga alipin na humingi, sabi niya ng kapatawaran, fa'aghfiru lah. Anong sasabihin niya? Ay patatawarin ko sa kanya. Diba? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga hadith na subhanallah, yung hadith na ito ay ibaratuha basitah walakin ma'aniha 'azima. Itong hadith na ito ay dua na itinuro sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang ibara niya, yung mga kataga na ginamit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, basita. Napakasimple lang, ma'ruf, familiar sa atin. Pero yung ma'na, yung meaning niya ay napakadakila at tunay na mapapakinabangan ng isang alipin. Anong sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Wa hadha al-hadith, itong hadith na ito ay isinalaysay nino? Sino yung isa sa mga sahabi na pinakamaraming nasa ulong hadith? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Si Abu Hurairah radhiyallahu anhu kanyang sinabi, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة عمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي
وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ. Itong dua na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ating naiintindihan, palagi itong dinudua ng mga khutaba. Yung mga nagle-lecture sa atin, nagbibigay ng khutbah sa atin every Friday, ay ito yung palagi nilang dinudua. Okay? Ano bang ibig sabihin nito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Unang ibara doon, unang sentence na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Unang-una sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, o ya Allah, at bilang isang alipin, kung nais nating laging magdua sa Allah, lagi nating unahin na, O Allah. Okay? Ya Allah, Allahumma aslih li dini. Okay? Ang dua na ito sinabi ng Propeta Muhammad, O Allah, ayusin mo ang aking relihiyon. Huwa ismatu amri, dahil ito sabi niya yung nag-iingat ng aking mga gawain. Okay? Gaano ba kahalaga yung paghiling natin sa Allah na dapat maging ituwid, ingatan na Allah subhanahu wa ta'ala yung ating relihiyon? Bakit? Unang-una, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ang ating relihiyon, ang ating din ay kung sa sinasabi pa natin kharban, khalal, mayroong problema sa din natin, may problema sa relihiyon natin, paniniwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay magkakaroon ng problema. Kaya marapat sa atin na lagi nating hingin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ingatan niya yung ating relihiyon. Pangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ating relihiyon, dahil dito, ang relihiyon natin, para mapangalagaan natin, dahil dito nakasalala yung ating mga gawain. Okay? Kung hindi naging matuwid, kung hindi naging mabuti yung ating relihiyon, tunay na yung ating mga gawain ay magiging hindi katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi maging matuwid, at maaring itong mga ginawa nating gawain ay hindi maging katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala, at maaari ang susundin natin kung hindi naging mabuti yung ating relihiyon, ang ating mga syahawat. Anong syahawat? Ito yung sariling pagnanasa natin. Yung syubahat, yung mga kalituhan, yun ang ating susundin. Pero kung naging matuwid, kung iningatan na Allah subhanahu wa ta'ala yung ating din, biidnillahi subhanahu wa ta'ala magiging matuwid din yung ating mga gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At karugtong na ibara na iyon, na sentence na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunya allati fiha ma'ash. Okay? Kabilang din sa dinua ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanya ingatan ay yung ating pamumuhay dito sa mundo. Okay? Bakit? Dahil layas doon, hindi magiging tama, hindi magiging kompleto yung ating din kung hindi magiging mabuti at kung hindi ingatan na Allah subhanahu wa ta'ala yung ating pamumuhay dito sa mundong ibabaw na ito. Dahil dito sa mundong ibabaw, dito natin ginagawa yung mga gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Dito sa mundong ibabaw, di ba? Dito tayo namumuhay. Kung hindi naging mabuti ang ating pamumuhay, ang ating mundo, maaring yung pamumuhay natin, maaring nasa pamamaraan ng halal, ng haram, yung hanap buhay natin. Kung saan tayo kumukuha ng pinapakain natin sa pamilya natin, sa ating mga kamag-anak, maaari ito ay sa mga haram kung hindi naging mabuti. Kaya dapat nating ipanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na gawin niya o ingatan niya yung ating pamumuhay dito sa mundong ibabaw na ito, na maging matuwid at naaayon ito sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karugtong din yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam na sentence, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, dinadalangin din na
gawin mo, ingatan mo, gawin mong mabuti ang aking akhirah. Ano yung tinutukoy na akhirah? Akhirati. Yung kabilang buhay, yung sa day of judgment. Allati fiha ma'adi. Dahil sabi niya, yun yung lugar, yun yung babalikan ko pagkatapos ng pamumuhay ko dito sa mundong ibabaw. Katulad ng alam natin, ang pamumuhay dito sa mundo ay pansamantala lamang. Kullu man 'alayha fan. Lahat sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng mga makhlukat, lahat ng creatures dito sa mundong ibabaw, lahat ito ay maglalaho. Maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aw yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Maliban sa mukha ng Allah. At tinutukoy nun ang Allah subhanahu wa ta'ala ang mananatili. Lahat, kullu hafan, lahat ito ay maglalaho maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kaya maging mabuti, ingatan ng Allah ang ating kabilang buhay dahil doon tayo manalahanan na magpasawalan natin. Doon may simula at walang katapusan. Doon, kapag kung naging mabuti yung iyong gawain dito sa mundo, mabi'idnillahi subhanahu, malalasap mo, makakamtan mo yung hayatin tayyiba, ang pinakamabuti, ang pinakamarangyang pamumuhay doon sa kabilang buhay. Walang problema kung hindi mo, hindi basihan, kung hindi mo nakamit yung karangyaan dito sa mundo, insyaAllah ta'ala, doon sa kabilang buhay, kung naging mabuti kang alipin sa Allah, ipagkakaloob niyo sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung pinagkait mo sa sarili mo, yung pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, la syak, walang pag-aalinlangan ng ipagkakaloob sa iyo ng Allah doon, anong pamumuhay? Marangya ba o kapighatian? Kapighatian at punong-puno ng parusa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jaza'u min jinsil amal. Kung ano ang ginawa mo, yun ang ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mabuti, insyaAllah, khair. Pero kung syar, ginawa mo dito sa mundo, yun din ang makukuha mo. Tayong alipin na Allah, binigyan tayo ng choice. Binigyan tayo ng choice ng Allah. Na kung gusto natin ang kabutihan, gagawin natin yun. Pero kung kasamaan ang pipiliin natin, yun ay pagbabayaran natin doon sa kabilang buhay. Kaya tayo bilang isang alipin ng Allah, binigyan tayo ng salim na utak, mind. Kaya piliin natin kung ano yung makakabuti sa atin dito sa mundo at doon sa kabilang buhay. At karugtong doon na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. At dinadalangin din natin na gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung buhay ziyada min kulli khair, na karagdagan para sa paggawa ng kabutihan. Kasi bakit? Maari, yung buhay natin dito, kung humaba man, pero kung ito ay nasa paggawa ng muharramat, mushkila. Problema yun. Kaya sinabi ng Propeta sa ibang hadith, khairun nas, o kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maqala umruhu wa hasuna amaluhu. Yung umaba yung buhay niya at gumanda yung kanyang mga gawain. Yun yung hilingin natin lagi sa atin ng Allah, na kung papahabain man ng Allah yung ating buhay dito sa mundo,